Marami sa mga viewers natin, lagi na lang ang gusto nila may falls, may tubig, malinis na tubig. Ngayon nakakita po tayo niyan, katulad po nito. Ang ganda po. Ilog yan. Pwede pong harangan lang dito ng tulad po ni hinarangan, nagkaroon po ng ilog. So ito po, ito yung lupa na 9 hectares. Ngayon po, update doon sa presyo niya, makukuha natin siya sa 75 pesos per square meter. Parang lalabas siya ng 7 million doon sa 9 hectares. At yan po, kasama na po din yung pag-aayos ng dokumento at saka po yung pwede rin daw pong isama ang daan, patatambakan po ng graba. So yun ang deal doon sa ating buyer na kukuha ng lupang ito. Kapag po kayo ang kumuha nito, pwede po kayo mag-earnest money pauna, then ipapagawa po yung kalsada. Hindi naman po sisimentohin. Sa ngayon po kasi makakapasok yung sasakyan, aayusin, tatabasan, pero yun po kasi matigas na yung kalsada na yun. Ang gagawin na lang po, aayusin para po doon sa makakabili, maipapasok nyo po talaga yung inyo pong sasakyan. Andito po kami ngayon sa barangay ng Kawayan sa Real Quezon. Itong ilog po na to, doon nang gagaling sa kabundukan na yan. Meron po tayo uling pupuntahan ngayon dyan, yung pong na-vlog natin. Yung mga previous video po natin nandito sa link ng video na to. Kung gusto niyo pong mapanood yung mga previous video natin, nandito po sa link, i-click niyo na lang po. Ito po yung papunta ng Manila. May covered court dyan. Nandyan po yung munisipyo ng Real. Sa una-unahan lang po, mga 2 kilometers magmula po dito. Yung pinaka-landmark po natin, itong Puerto Real. Yan po ay resorts. Doon po sa unahan nito, dagat na po. Kaya po malapit to sa dagat. Ito naman po yung papunta ng Infanta Quezon. Yan po tayo pupunta. Kalapit po ng Camp Boley, yung pong pupuntahan natin. Ito po yung daan papasok doon sa magmula po dito sa entrada na to. Siguro po may sinukot ko na po ito sa Google. Hindi po ako nagkakamali, may 1 kilometro po siya, mahigit. Yan. Mayroon po siyang 1 kilometer. Ito po yung babagtasin natin na kalsada. Wala kasi yung ating gimbal, yung pong stick ng ating pang video. Dito po sa bahaging to, simentado pa po. Ayan. Medyo masikip lang. Ngayon po ay aakyatin namin yung mismong property. Doon po kasi sa mga nauna nating video, hindi po namin naakyat yung mismong may overlooking view sa dagat. Doon lang po kami sa may baba. Ang lupa po na ito ay 9 hectares. 3 po ang titulo. At
Nasa tabi po ng magandang river. Palapit po niya yung Camp Boley. Hirap pang walang stick. Maganda po dito, may kuryente. Hanggang doon po yan sa property. At yung pong sementado hanggang dito lang po. Dito po sa part na to, rough road na. Pero kaya po dito ang kotse. Maganda po dito, pwedeng gawing resort kasi may kalapit na nga rin po siyang resort, yung Camp Boley. Gawa po ng napakaganda po ng ng source ng tubig dito. Malinis po talaga. Walang kabahayan sa kabundukan na yan. Wala pong ibang mga naninirahan dyan. Halos nasa likod lang po ito ng munisipyo ng Real Quezon. Yan po, may mga naliligo po dito sa kabilang ng ilog. Kasi libre lang po dyan na makapaligo sila. Napakalinis po ng tubig dito. Yun ang pinakamaganda sa lugar na to. Dito na po tayo, malapit dito sa Camp Boley. Hindi ko po alam kung ano yung tamang pronunciation, kung Camp Boley o Camp Boley, doon sa campsite na nandito. Dito po sa campsite na to, meron silang TP house, 2,500 yung parent nila. Tapos may entrance po sila na 50 pesos. Yan, inayos na po yung daan. Kaya lang, ang maganda po dito, kung ano po yung daan papunta dun sa property, ito na rin po yung daan. Ito na po mismo yun. Kasi yan po ay barangay road. Dito na po tayo. Hindi lang. Yung pupuntahan po namin na lupa sa bandang unahan, yung pinaka-landmark po natin, yan po ang Camp Boley. Camp Boley. Wala kung Camp Boley o Camp Boley. Yan po, nandito po yan sa barangay ng Kawayan sa Real Quezon. Yan po ang entrada natin. Yan po yung palabas ng National Highway. May video na po tayo magmula doon hanggang dito. Tapos yung mga previous video po natin dito, may 3 akong video. Ilalagay ko po dito sa link. Yung link ng video dito sa description ng ating vlog na to. Ito, tinambakan lang po nila ito.
Ngayon po pupuntahan namin kasi po may mga kausap po tayo na nag-inquire doon. Ang gusto po nila makita yung overlooking view sa dagat kasi po itong parte na to ano po yan, dagat na po. Dito naman po sa part na to, munisipyo ng Real Quezon. Ang naghaharang lang po yung bundok po na yan, isang bundok lang. Tapos yung lupa po nandito na. Ngayon po ay maulan. So May. Mayo po ngayon, dapat summer pa. Pero maunti po ang panahon ngayon ng tag-init dito. Yun nga po ang kagandahan dito sa lugar dahil kami na lang. Sige, basta makita ko lang yung Makita, akitin mo talaga. nga. Sige. Oo. Binigyan mo na. Sige. Sige. Kasama lang naman sila eh. Pero alam nila yun yung mga ano. Sige, kami na lang at para maano natin. Andito ba si yung may-ari? Bulay. Oo. Ano ba to? Bully o bulay? Bulay talaga ang pangalan. Bulay. Bulay. Pero bulay. Dapat dyan bulay. Ayan po, pwede kayong mag-tent. Ayan po. May titingin kami ng mga markings. Dito po may magandang paliguan. Yan na po. Pakalinis lang po ng tubig dito. Mahina na po pero noong nakaraan po kasi malakas yan eh. Ayan po may dalawang TP house. So ang totoo po nito, ito po ay barangay road. Yan. Ito pong part na to. Kaya po kung sino yung makakabili doon, ito rin po ang dadaanan. Open naman po ito. Kausap na po namin yung may-ari mismo nito. Nakatulog na po tayo ng isang beses dyan. Ang maganda po nito, ito po barangay road. Kunting ayos lang po nito, makakapasok na yung sasakyan. Tapos po mayroon po itong kuryente. Ayan po. May video na po tayo nito dati. Ngayon ulitin po natin dito. Dahil titingnan natin yung may view. Nung una po kasi hindi namin naakyat yung pinaka top. Andun lang kami sa may tabi ng ilog. Ito na ho. Kung mapapansin nyo naman, banayad lang yung dati na po talaga siyang kalsada. Nadamuhan lang po siya dahil po walang nadaan halos. Diyan po walang mga kabahayan. Yan, nababaybay ng ilog. Ito ho ay napakamura doon sa unang presyo nila. Sa tingin ko po ay malaki po ang maibabawas ninyo. At ang pagkakaalam ko po ngayon, ito po ay kayang makuha hanggang 75 pesos ang per square meter. 75 pesos para po doon sa mga nakakagusto. Kaya po may tubig atin pong balikan para makita po ng ating mga viewers kung ano po ang meron dito. Ilog pa rin po. Banayad naman siya Ayan po yung kuryente. Mayroon pong linya. May ano po siya, kable. Ito po yung maganda. May kombinasyon siya ng bundok na may overlooking view. Tapos sa baba niya patag na may ilog.
na. Yung mga tanim na niyog. Ito po yung tayo na walang tapas. Ito, may 10 na, may buwan. Oo. Wala naman po nagtukundi yan. Kung mga ano, may pinamayaan na rin. Wala din pinapatulong din. Ano, ito. Sana ba mag-i-start yun, sir? Ito po. Yung 2 hectares pala ang mabubungadan, ano? Oo. Ito na bukas. Naghahanap naman ako na kain ng mga ganang palayan. Na, no? Yung Judetic, Oo. yung kasama kong taga-bundok. Oo. Sabi niya, aba, dito may nagkahoy. Oo. Sinugsog nila. Pagdanda, bumulusok na naman. Wala na, buhay-buhay. Bakit? Abay, pagtaas daw ay isang hakbang lang ay pailalim na naman. Ay siya. Diyan umakit yung Judetic engineer. Sinong geodetic na nakuha mo? Taga Lucena. Lucena pa. Si... Kalimutan ko yung... Pero mabilis yung magpa-approve. Dati sa gobyerno eh. Yan na eh. Yan. Paano yung 2 hectares? Yan, lahat yan. Pataas. Magmula po diyan. Ayan po kasi yung ilog. Yung unang video natin, meron tayong nakuhanan dyan. Ito po yung pataas na hindi namin naakyat. Ngayon, malalaman po natin kung gaano siya kataas. Nine hectares po ito, medyo malaki. Pero maganda po siya. Kasi mayroon po siyang spring water. Ito daw. Try mo nga yan ah. Saan natin to? Yan daw. Ito ang babagtasin natin. Baba. Tingnan muna natin. Ay, parang daan na nga ito. Nato talaga ito ng Yan yung pama. ano ah. Yan yung langaw yan. Yung nilang... Oo, dyan. Pero ito, ayun paakyat. Sino yung sinend mo sa akin na nagbibideo? Iba pa yun? Yung dapat kasama natin yung umaga. Ah, Ay wala ka naman. yeah. Yung taga GNT. GNT. Kaya maganda dito. Mapatabasan lahat. Nga. Ito yung sa 2 hectares pa so, ano? Oo, yan. Ito yung, Wala, doon na. meron silang extrajudicial. Oo. Nabayad na sa estate tax. Bayad na sa estate tax. Pati titutuluhan na lang. Oo, susukatin Yung na lang. suso. Ready to Parang transfer. nandun siya sa mother title, Yun, may partition agreement. Tapos yun, nabayaran na yung ICAR. nabayaran na. Lumabas na yun sa ICAR. Send ko sa iyo yung yung Oo nga. binayaran sa ICAR. Para Kasama ang supron niya. sa pro nyo. Tapos maganda nga yun. Diretsong sukat. May tubig na po dito. Ang pinakamaganda pong tubig na meron tayo nandito po sa part na yan. Ngayon po aakyatin namin yung taas na makikita natin yung view. Kaya lang sa ngayon iisip ko po na kahit makarating kami sa pinakaibabaw nito, dahil maraming punong kahoy, matabon pa rin niya yung view ng dagat. Pero dito po ang itsura ng lupa ay pataas, itong part na to. Yan. Atin pong uti-utiin na akyatin ito. Mayroon pong daan naman dito sa kabila. Yung pong nagsama sa amin ay ito daw ay parang pinaka shortcut lang para matumok agad yung pinakaibabaw.
May bukal po dito. Pagka po tayo nag-tripping, hindi po natin to aakyatin. Kasi mahirapan po kayo. Ito na ho kami sa bandang gitna. Paakyat pa rin. May tubig. Yung pong ilog nandyan. Ito po yung part ng papunta dun sa dalawang titulo. Magmula dito hanggang sagad po dun sa ilog. Ito po yung part ng property. Ayan po, gubat, adventure. Sinisikap namin makita yung overlooking view kasi po yung dagat. Kaya lang parang mataas na bahagi pa. Ang nakakahanga lang po dito dahil yan, pinakatap na ng bundok. May bukal siya oh. Doon makikita. Ito ho yung inakita namin. Ganito yung itsura sa part na to. Dumadaan lang kami dun sa pinakadaan ng tubig. Dito po wala na yung tubig kanina. Dito siguro pag malakas ang ulan nagkakaroon to ng tubig. Ito ho ang sitwasyon dito. May part pero dahil kabundukan nga po siya, ayan, tapatan. So mga buyer po, hindi po advisable na akyatin ito. Maliban na lang pagka dinivelop talaga, lalagyan siya ng kalsada para makita yung view sa taas. Pero ito, pinakamaganda lang naman yung dun sa baba. Kasi tabi siya nung malinis na river. Tapos kapatagan po yun. Ang maganda lang po nito, malapit po ito sa pinakasentro ng Real. Kasi nga po, yung munisipyo po nandyan lang sa kabila. Yung bayan ng Real. Tapos malapit siya sa mga dagat. Sa mga beach resort. May na lang po ulit ako magbibideo at mahirap po magbideo na nakatarik. Patarik ang daan. Dito na po kami sa parang kalagitnaan. Pero ito pong lupa ay kasama na to. Kaya lang po alanganin yung daan. Pagdating namin sa ibabaw, hindi rin namin makikita yung kabuuan ng view na kita yung dagat dito po sa part na yan. Kasi po matataas ang mga punong kahoy. Ngayon ay siguro po balik kami. Hindi namin kayang i-ano yung pinakaibabaw niyan. Kasi ito po ang itsura niya dun sa 9 hectares. At maganda po ito. Malagyan ng development. Bago kasi puro gubat siya. May mga tanim din po niyog. Hay babaw na yan. Kasi kung aakyatin po namin maubos ang aming lakas. Pagdating doon, puro kahoy yan. Hindi namin maiangat itong camera. Yung drone naman po kasi, pinaliparan natin to. Pero, puro gubat din lang ang makikita niya eh. Hindi ko rin ma-appreciate siya. Kaya gusto ko sanang i-actual. Kaya lang, ganito po ang sitwasyon. Mas mahirap po nitong bumaba. Ang maganda po nito, tingnan po uli natin yung doon sa baba, sa may ilog. Kasi doon pa lang ay sulit na. Pwede nang magkaroon ng magandang campsite.
Mabalik po kami. Sige po. Dapat ko ito i-schedule pagka yung pala mag... Dito na po uli kami sa Patag. Tiniray po namin niyang akyatin. Kaya lang ay kukulangin yung oras po namin. At isa pa, magubat doon, hindi namin ma-appreciate yung view dahil natatabunan kami ng mga gantong puno. Ito po ang maganda dito. Ito po yung kasama. Yan, ito pong kabundukan na yan. Tapos mayroon po siyang sa part na maganda yung paliguan. Sa part po na to, ito yung maganda, Banayad, Patag. Na-video na po natin to. Una, follow up lang po ito para dun sana sa overlooking view dun sa pinaka top. Alam naman natin na bundok po talaga yan, kaya 100%. May mga nagsabi po kasi sa seller na kapatagan at overlooking yung top. Mataas na bundok po siya, pero pagdating po sa ibabaw, kapatagan. Ngayon, yun po yung gusto nating makita. Yan. Ito, patubig pala ng barangay ito. Ayan po yung part. May mga malalaki pa pong puno. Hanggang doon pa po sa unahan. Ito po yung part na Patag. Ayan po yung river. Marami sa mga viewers natin, lagi na lang ang gusto nila may falls, may tubig, malinis na tubig. Ngayon, nakakakita po tayo niyan. Katulad po nito. Ganda po. Ilog yan. Pwede pong harangan lang dito ng tulad po ni hinarangan, nagkaroon po ng ilog. So ito po, ito yung lupa na 9 hectares. Ngayon po, update doon sa presyo niya. Makukuha natin siya sa 75 pesos per square meter. Parang lalabas siya ng 7 million doon sa 9 hectares. At yan po, kasama na po din yung pag-aayos ng dokumento. At saka po yung pwede rin daw pong isama ang daan, patatambakan po ng graba. So yun, ang deal doon sa ating buyer na kukuha ng lupang ito. Kapag po kayo ang kumuha nito, pwede po kayo mag-earnest money pauna. Then ipapagawa po yung kalsada. Hindi naman po sisimentohin. Sa ngayon po kasi makakapasok yung sasakyan, aayusin, tatabasan. Pero yun po kasi matigas na yung kalsada na yun. Ang gagawin na lang po, aayusin. Para po doon sa makakabili, maipapasok nyo po talaga yung inyo pong sasakyan. Ito pong part na to ang malawak na Patag. Parang katulad po nung Camp Boley. Kapatagan po yun. Mas malawak lang po yung kanila. Yan. Ito po naman pataas. Andiyan po yung kuryente. Diyan po dumaan kasi may nakabili rin nga po doon. Ayun, nakabaybay. Tapos sa ibabaw po na yan, puro bundok lang po. Wala po diyang mga kabahayan. Tapos dito po, sa kabilang bundok na to, andyan po yung munisipyo ng Real. Kaya malapit lang po ito. Napakamura sa tituladong lupa. Barangay Kawayan sa Real, Quezon. Ito, ang maganda dito. Overtime. Ito, nilagyan ng barangay po na ito ng
parang papasok kasi mayroon po dong malaking tubo. Dito po sila kumukuha ng tubig sa barangay. Diyan na po. So yun lang po muna. Yung pong ibang video natin ng mga nauna ay ilalagay ko po yung link. I-click nyo lang po, nandito po sa description ng ating video na to.